Binasag na po ni Coach Tim Cone ang anumang comparison na nabubuo sa pagitan ni Justin Brownlee at Tony Bishop. Sinabi rin po niya na natatakot siya ngayon at naaawa sa players ng Ginebra. Bakit kaya? Tutukan po natin yan. Pero siniguro din po niya na hindi makasarili si Tony Bishop. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Nakatakdang sumalang sa kupunan ng Barangay Ginebra ang kapalit ni Justin Brownlee na si Tony Bishop ngayong November 17 versus Converge sa ganap na ika-8 ng gabi. Ngayon pa lang, marami na ang nag-aabang kung ano ang kaya nitong ibigay sabay kumpara kay Justin Brownlee. Ano ang masasabi dito ni Coach Tim Cone? Ito po si Coach Tim sa report niya sa Ruben Terrado sa Spin. Kaya pong panindigan ni Justin Brownlee ang label ng pinakadakilang import sa lahat ng panahon. Kaya hindi patas na sukatin ang sinuman kumpara sa kanya. Lahat kasi magkukulang. Kaya sa palagay ko, yon ang bagay na hinahawakan namin bilang isang kupunan. Yung greatest import of all time, akala ko dati si Bobby Parks Sr. na kasi kinuha lang naman niya ang 7 best import award dito sa PBA. Pero katulad po ng sinabi ni Coach Tim, andyan po si Justin ngayon at kayang-kaya niyang depensa ng sarili kapag sinabing greatest of all time, di ba? Ikaw ba naman ang manalo ng 6 na kampyonato sa PBA, 3 best import, at ang latest, 1 gold medal sa SEA Games at 1 gold sa Asian Games. Matindi yung kanyang resume. Parang ang dating kasi, pwede mo siyang dalhin kahit saan, tapos kakayanin niya makasurvive kahit anong hamon. Sa gitna ng mainit na comparison sa pagitan ni Justin Brownlee at Tony Bishop, naglabas po si Coach Tim Cone ng revelasyon tungkol po yun kay Bishop at sa mga player. Ano ang kanyang mga pahayag? Ito po si Coach Tim sa report niya sa Ruben Terrado sa Spin. Ang mga players ng Ginebra, naiintindihan nila na hahanapin namin yung lakas at gagamitin namin ang lakas ni Tony Bishop sa abot na aming makakaya. At yun ang meron kami. Isa lang po gustong sabihin dito ni Coach Tim Cone. Nakapokus po sila ngayon kay Tony Bishop at hindi kailangan ng comparison. Isa pa po dyan, alam din po kasi ni Coach Tim ang kayang ibigay ni Bishop. Kasi unang-una po hindi niya ibabalik si Bishop sa PBA na dating naglaro sa Meralco kung saan nakabakbakan po ng Ginebra sa finals kung wala po siyang tiwala, kung hindi niya nakitaan talaga ng malaking potensyal. Paniwala din po natin na meron ng isang magandang strategy na tinatrabaho si Coach Tim para i-match po si Bishop dito sa Ginebra players kung saan nasanay silang kasama po si Justin Brownlee ng matagal na panahon. Dala ng comparison kay Bishop at Justin ang pagkatalo. Pagkatalo na normal sa lahat ng bakbakan, di ba? Paano nila to i-handle ngayon na si Tony Bishop nang kasama nila at hindi si Justin? Ano magiging bahagi ni Bishop sa kampyonato? Ito po si Coach Tim sa report niya sa Ruben Terrado ng Spin. Hindi kami matatalo sa isang laro at pagtalikod, sasabihin namin na kung kayang gawin sana ni Justin yon. Hindi naman maganda yon. Built-in na dahilan lang ay bibigay sa amin nun. At ayaw namin gumamit ng anumang dahilan, di ba? Kaya inaasahan namin magpakita at makipagbakbakan para sa isang kampyonato. At sa tingin namin, magiging malaking bahagi nito si Tony Bishop. Respeto tawag po doon sa tinura ni Coach Tim Cone kasi hindi mo naman talaga pwedeng isiksik yung wala doon sa court, di ba? Kung natalo sila sa laro, walang sisihan doon kasi ginawa nilang lahat yung makakaya po nila doon. And doon sa kampyonato, obvious naman na nag-aahangad ulit sila na may pagtanggol ng trophy na hawak po nila ngayon kasi sila po yung defending champion. At sa palagay po ni Coach Tim, malaki ang role na gagampanan dito ni Bishop. Kaya magandang abangan po yung unang bakbakan ng Ginebra versus Converge po yan sa November 17, alas 8 po ulit ng gabi yan dito po sa A2C channel. Alam naman ng lahat na hindi na talaga makakapaglaro si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra ngayon. Kung si Coach Tim ba tatanungin natin, ano ang nararamdaman niya sa ngayon na walang Brownlee? Ano pakiramdam niya sa players na dating kasama si Justin? Ito po ang sinabi niya sa report niya sa Ruben Terrado sa Spin. Naiinis ako para kay Justin at nakakatakot na hindi namin siya maibalik sa komperensya na to para may pagtanggol niya yung kanyang kampyonato. And of course, naaawa ako sa players kasi talagang mahal nila si Justin Brownlee. Alam nyo, mahirap po talaga sa buong kupunan, no? Hindi lang dito kay Coach Tim Cone. Sa buong kupunan po yan, yung hindi nila makakasama ngayon si Justin Brownlee, ang laking deal po nun. Kasi unang-una, katulad nung nabanggit na nga po natin, sila yung defending champion. Kumbaga, amuyan na po sila ngayon Ngayon, pagpasok ni Tony Bishop, medyo maninibago ulit, di ba? Magkakaroon ng panibagong strategy. Kasi dati, parang sinasabi nga dito, meron na akma na talaga yung play kay Justin Brownlee at sa buong kupunan. So ngayon, pagpasok ni Tony Bishop, medyo mag-iiba na naman ang timpla, no? Ngayong si Tony Bishop na ang gagabay sa kanila, ano ang masasabi ni Coach Tim sa abilidad nito at ano ang nakikita niya sa pagtatrabaho kasama nito ang kanyang grupo? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report niya sa Ruben Terrado sa Spin.
Positibo sa amin si Tony Bishop, kaya parang siya ang logical choice para sa amin na ipasok. Dahil sa kanyang versatility at kakayahang magtrabaho kasama ang kanyang teammates at maging isang mabuting kasama sa kupunan. Hindi siya makasarili. Malaking bagay po yung revelasyon ni Coach Tim na hindi makasarili si Tony Bishop. Ibig sabihin lang po nun, maaasahan mo siya sa lahat ng bagay sa loob ng court. Ibibigay niya po yung lahat para makatulong sa team, especially yung pasa, di ba? Doon mo kasi makikita kung hindi buhakaw ang isang tao kapag namamasa po yan. Kung maluwag ang iba, maaasahan mong ibibigay niyo yun para makasiguro na isang panalo bawat laro. Again, makikita po natin yan simula November 17, alas 8 ng gabi. Kita-kits po tayo. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.